Awareness Week. Every last week of January ang Goiter Awareness Week. So, talagang siguro halos mga 5 taon na rin ang lumipas nung magsimula ito. At taon-taon ating ginugunita ang Goiter Awareness Week para mas matutunan ng ating mga kababayan kung ano ba talaga ang goiter. At, kasi marami pa rin ang hindi nakakaintindi hanggang ngayon kung ano yung goiter. Sa Tagalog nito, bosyo. Diba? Bosyo ang tawag natin. Tama yun. Ano ba ang bosyo? Ano ba ang goiter? Okay. Sige daw. Okay. Ang una linawin ko lang, no? Lahat naman tayo may thyroid. So, ito yung nandito sa yan, nasa bandang ibaba ng ating liig, harapan ng ating liig. No? O karamihan kasi ang pagkaalam nila pag sinabing may thyroid ako ay may sakit yun. Ano? Pero lahat tayo ay normally na may thyroid. Pag ito ay lumaki, ang tawag doon ay goiter. Yun ang kadalasang presentasyon ng may isang sakit sa thyroid. Ano pa ang silbi ng thyroid sa ating katawan? Okay, sige. Ang thyroid kasi is siya yung responsible sa metabolismo ng ating katawan. Ano? And siguro ma-expound na maigi ni Dr. Nemi, being an endocrinologist. Oo, so gaya na nabanggit na ni Dr. Ogbak, no? Ang thyroid natin, lahat ng tao meron yan. Ito yung nabanggit mo kanina, Maroon, na parang butterfly shaped o hugis paro-paro sa gitna ng ating leeg. Sa totoo lang, kapag normal ka na tao, hindi mo nakikita yon, hindi mo nakakapa yun. Kapag ka kasi nakapa mo na, tsaka nakikita na sa labas yung iyong thyroid, ibig sabihin malaki na yon. So ano itong nakakapa ko ngayon dito? Wala yan. Diyan sa leeg natin, marami tayong pwedeng makapa. Baka kasi matakot naman yung ating mga nakikinig, ano? Pero sa totoo lang, marami tayong mga bahagi sa leeg na nakakapa. At kadalasan dito, ito yung mga buto, ito yung mga cartilage, ito yung mga muscles. So wag po kayong matakot kung meron po kayo nakakapa sa leg nyo, hindi po automatic yun na goiter. At pag sa lalaki, may Adam's apple. May Adam's apple. In fact, yun ang pinaka-landmark, Maru. Kapag kayong Adam's apple, sinundan mo pababa, mga 2 inches away, or hindi naman 2 inches, 2 centimeters pababa, meron kang structure na ang tawag nga natin yung thyroid gland, at yun ay yung hugis pakpak ng paru-paro na nakabukas. At tinatanong mo nga kanina, ano ba yung silbi ng thyroid gland natin? Ano? Ito yung gumagawa ng tinatawag nating thyroid hormones na mas kilala sa T4, T3, at magsimula ulo hanggang paa may epekto yung hormone na yon. Sa ulo, in fact, nakakatulong ito sa pagtubo ng ating buhok, sa memorya. Kapag kulang ka sa thyroid hormone, magiging mabagal ang pag-iisip mo, para ka mabobobo. Pagdating dito sa ating kutis, kapag ka normal lang thyroid mo, maganda ang kutis mo. Pagdating naman sa pababa, pagdating sa dibdib, ang puso. Nakakatulong ang thyroid hormone para normal ang bilis ng tibok ng puso mo. And then, pagbababa pa, pagdating sa tiyan, yung ating stomach, intestine, kuyayang kumikilos ng tama dahil din sa thyroid hormones. Pababa pa ulit, doon naman sa reproductive organs. Kapag ka abnormal ang thyroid hormone mo, maaaring magkaroon ng problema sa pagbubuntis o pagkakaroon ng anak. At pag bumaba pa, usually dito na nagkakaroon ng problema sa tinatawag natin sa pagdumi. Hirap kang dumumi kapag kulang ka sa thyroid hormones, at maaari kang mamanas. So kumbaga marami siyang ginagawang importanteng bagay para mapanatili ang normal na metabolismo ng katawan. Biruin mo yan wala tayong kaalam-alam na ito pala isa sa mga pinaka-importante na hormones yung pinoproduce ng ating thyroid, dahil halos buong katawan natin nasusuplayan nito. At kapag kulang, dyan na nagkakaroon ng mga problema. So hindi lang yung physical na problema na nakikita mo lumalaki, yung